Bumili ka ng mahal na bike, pero bakit sumasakit ang tuhod, nangangawit ang leeg, at sumasakit ang likod mo after ng ride? Yung akala mong sanayan lang, unti-unti na palang sumisira sa katawan mo. Sayang ang pera at effort kung ang mismong bike mo ang kalaban mo. In this video, aalamin natin bakit delikado ang maling bike size at paano ito may iwasan. Ang pinakamalaking pagkakamali ng mga siklista, bumibili tayo ng mga frame based lang sa height. 5'6 ako, so medium frame ako. O kaya, titingnan lang kung abot yung sahig. Well, mali. Hindi sapat ang small, medium at large na stickers na nakadikit sa bike para makuha ang perfect fit. Kailangan mong intindihin na may hierarchy ang bike geometry na hindi na mababago once mabili mo na. Isipin mo to, kapag masyadong maliit ang bike mo, masyado kang compress. Kapag masyadong malaki, overstretch ka. Mawawala ang control mo. Dito papasok ang tinatawag nating ape index. Titingnan natin kung mas mahaba ba yung arm span mo kaysa sa height mo. Dahil ito ang magsasabi kung kailangan mo ng mas mahabang reach. Bakit ba ganito ka sensitive ang katawan natin sa bike? Kasi ang katawan natin may natural alignment. Kapag tama ang bike size mo, nagiging smooth at perfect ang pedal stroke mo. Mas mabilis ka, pero less effort. Pag mali ang size, nagiging energy leak ito. Okay mga paps, simulan natin sa step 1, ang iyong body blueprint. Kailangan mo kunin ang tunay na inseam mo para hindi sumabit ang katawan mo kapag bigla kang napababa bigla. Kumuha ka ng makapal na libro, then ipitin mo sa legs mo, idikit ang likod sa pader at sukatin mula sa hig hanggang sa taas ng libro. Madalas tayong titingin sa mga basic size charts. Pro tip, kung in between sizes ka, mag-size down ka. Bakit? Dahil mas madaling i-adjust ang maliit na bike. Pero tandaan, may component limits tayo. Kung sosobrahan mo ang haba ng stem ng lagpas 30mm, masisira ang steering dynamics ng bike mo. Okay, dito na tayo papasok sa pinaka-importanting part, ang pag-intindi o pag-unawa sa stock at reach. Ang reach ay ang horizontal na sukat. Sinasabi nito na kung gaano kalayo ang handlebars. Ang stock naman ay ang vertical na sukat kung gaano kataas ang handlebars. So ganito siya, mas mataas, syempre mas relax. Mas mababa, mas sporty ang dating. So for now, kalimutan nyo na muna ang small, medium, and large na labels. Isipin nyo na lang ito bilang isang ecosystem. Ganito, mayroon tayong rider na siyang static base. Tapos, mayroon tayong canvas na siyang frame geometry. And lastly, ang contact points. Ito yung mga pwede nating i-tune gaya ng saddle at stem. Ang irreversible frame geometry ay hindi na pwedeng itama ng simpleng pag-adjust lang ng saddle. Okay, para hindi kayo malito, simple lang. Sundin nyo itong 4 na steps. Una, alamin mo yung biology o yung katawan mo. Pangalawa, piliin ang tamang bike size. Pangatlo, i-position ng maayos ang balakang mo. At pang-apat, i-adjust ang cockpit o yung handlebars at reach. Kahit anong riding style mo, unahin mo muna ang tamang frame size bago ka mag-adjust ng saddle, height, o handlebar position. Ngayon, kung masakit pa rin ang katawan mo,
Ang tanong, DIY fit ba o professional fit? Yung DIY fit, okay na yan for basic comfort at saka mga casual rides. Pero kung may nararamdaman ka ng sakit like sa tuhod, or kung balak mong mag long rides or sumali sa karera, mas worth na magpa-professional bike fit ka na. Yun nga lang, gastos, pero i-treat mo na lang siya as investment. Kasi ang kapalit naman ito, comfort, efficiency, at iwas injury. Okay, to wrap this all up, remember, bike sizing is not just about your height. It's about your inseam, your ape index, and matching those with the bike's actual stack and reach. Check the precision fitting checklist sa screen. And pakihit na rin subscribe at i-comment mo ang height, inseam at riding style mo sa baba para matulungan kita. Ride safe mga paps. See you in the next video.